4 na buwan pa lang nagtatrabaho bilang kasambahay si Jinky sa Saudi Arabia, pero kalbaryo na ang kanyang dinanas. 2 beses umano siyang ginahasa ng manugang ng kanyang amo. Niyakap niya ako hanggang sa napahiga kami dun sa kama. Hawak-hawak niya yung 2 kamay ko. Doon niya po ako sinimulang pagsamantalahan. Di raw naniniwala ang amo sa sumbong niyang ginahasa siya at para tuluyang makatakas sa poder ng amo, Kumuha ako ng kutsilyo sa kusina tapos napunta ako sa kwarto ng anak niya. Nung ko po ginawa na naglaslas na ako. nang magamot sa ospital, dinala pa siya ng employer sa pulisya. Sa Saudi kasi, may katapat na parusa ang tangkang pagpapakamatay. Tumanggi raw ang amo sa pakiusap niyang ibalik na lang siya sa agency at pinagbabayad pa ng 40,000 Saudi Riyal. 1 buwan din siyang nakulong bago siya nakuha ng konsulado matapos makipagnegosasyon. Nakausap na rin namin ang kanyang agency para asikasuhin ang kanyang plane ticket, final exit, tsaka yung mga collectible pa niya doon sa kanyang amo. At saka po ako doon, W. Kung kayo man ay mag-abroad, sana pag-isipan niyo mabuti dahil hindi madali ang maging worker dito. Katarungan naman ang hiling ng ama ng OFW na waiter sa Riyadh na hinold up at binugbog pa. Kwento ng amang nasa Kalibo, Aklan, lumabas lang mula sa boarding house ang 26 na taong gulang na anak niyang si Aljun Andrade para magpadala ng pera matapos maaksidente ang kuya niyang nasa Pilipinas. Basta yung masasabi ko lang na gumaling yung anak ko. Yun ang nakaano ko, dasal-dasal. Si Aljun, iniwang duguan at nakahandusay sa kalsada. Ayon sa Philippine Embassy sa Riyadh, nakikipag-ugnayan na sila sa Saudi Police at hinihintay ang resulta ng investigasyon nito. Nabisita na rin at tinutulungan ng ating embahada sa Riyadh si Aljun. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.